John? First John ba? First John 16 po. Sa case 35. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na binibigay po kayo. Kung lumalapit sa akin na hindi na magugutom ko naman. Kung sumasok pa lang tayo sa akin, hindi na mawawak ko naman. Excuse lang po ah. Ayaw kasi yun. Nililitan ko kasi. Kaya magkakaroon po tayo sa pangatlong puntos po, magkakaroon po tayo ng espiritu. Sa Sakis 35 po. Diyan. Wala sa akin dito. Sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay. Ang malapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauubaw kailanman. Ayan po. Magiging malakas po yung espiritu natin kung tayo po ay patuloy na malapit sa ating Panginoon Kristo. Hindi na tayo magugutom sa physical natin ng katawan o sa spiritual natin ng buhay. Amen. Dahil sabi ng Panginoon, siya po yung tinapay ng buhay. Amen. Kaya po, hindi na tayo magugutom kung patuloy po tayo nagkakaroon ng connection sa ating buhay ng Diyos. Amen. Amen. Pang-apat po, hindi na po tayo. Nagkakaroon tayo ng kagalingan sa lahat ng iyong mga karamdaman. Sa lahat ng iyong karamdaman. Amen. Amen. Okay. Yeah. Mababasa po natin sa Mateo 8:17 po. Sure na ba yan? 8:17. Amen. 8:17. Sa gayon, natupad na sinabi ni Propeta Isaiah, dahil siya, ang ating mga kainahan, pinagaling ang ating mga karamdaman. Diba? Sabi dito, sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Isaiah, inalis niya ang ating mga kahinaan. Ayan po yung kahinaan. Pinagaling ang ating mga karamdaman. Amen. Yung mahihina po yung mga kalooban na madali mawala sa Panginoon, inalis na po sa atin yun. Kailangan po lagi tayong malakas. Amen. At lahat nating mga karamdaman, mga sakit, inalis na po ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo po nung napako siya dahil sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya patuloy na po tayo na lumapit sa ating Panginoon at huwag po tayo manghinawa na huwag po natin putulin yung pagkakaroon natin connection sa ating buhay na Diyos. Amen. Kasi pag pinutol po natin, doon po umpisa ng Kalbaryo ng buhay natin, wala na po tayo kaligtasan, puro kapamakan na po. Amen. Maliban na lang po kung patuloy tayo na lumalapit sa Diyos. Panglima po, magkakaroon ka ng unawa tungkol sa kalooban ng Diyos. Sa Juan, mababasa po na sa Juan 14:21. Yan po. Ang tumatanggap sa mautos ko at magtapat nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin, ay ibigin na lang naman. Ibigin mo siya, ako'y lubos ang magpapakilala sa akin. Yan. Patuloy po na magpapakilala sa atin ang ating Diyos Ama. Amen. Sabi dito, ang tumatanggap sa utos ko ay tumutupad sa mga ito. Ang siya umiibig sa akin. Ito, makaliwanag po dito ba? Kung hindi po natin tinatanggap ang utos ng ating Diyos, hindi po tayo umiibig sa Kanya. Amen? Kaya kailangan po tanggapin po natin. Para po, sabi dito, sa tayo magkakaroon na
Maunawaan tungkol sa kalooban ng Diyos. Kung po natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Kung tatanggapin natin ang kanyang mga salita. Amen? Ang umiibig sa akin ay iniibig ng aking Ama. Iniibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Ayan po, magkakaroon po tayo ng pangunawa sa salita ng Diyos. Amen? Kaya po lagi po tayo magpapag-unaya sa ating Diyos. Amen? Kahit saan man tayo mapunta, kahit sa trabaho man, o sa bahay lang, o naglalaba man, kaya lang po meron tayo pag-unaya sa ating Diyos. Amen? Para po maging malakas tayo. Magkakaroon pa tayo ng unawa tungkol sa kanyang mga salita. Habang nagbubuli-buli tayo sa kanyang salita, bibigyan niya tayo ng pangunawa. Amen? Pang-anim po, malapit na tayo. Magkakaroon ng kaalaman tungkol sa tama at mali. Kasi minsan po, hindi natin nalalaman yung tama at mali yung ginagawa natin. Amen? Kaya ito, magkakaroon po tayo dito ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Amen? Marcos 4:25 po. Marcos 4:25. Marcos 4:25. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at ang wala pati ng nasa kanya ay aalisin pa sa kanya. Ayan. Sapagkat ang meron ay bibigyan pa. Ngunit ang wala, kahit ang kapakunting na nasa kanya, ay kukunin pa. Ayan, ito po yung sabi na magkakaroon tayo ng alaman tungkol sa mabuti at sa tama at mali. Amen? Kasi akala natin na meron tayo, tayo wala. Di ba? Hindi natin alam na malaki tayo sa harapan ng Diyos. Akala natin na tama pa rin yung ginagawa natin na huwag tayo bigay para sa Panginoon. Yung pala ay hindi na po pala dapat na kailangan pa dapat na magbigay tayo. Amen. Ibalik natin yung para sa Panginoon. Kailangan po yung tama lang yung ginagawa natin. Amen. Huwag yung mali. Kasi pag puro mali ang ginagawa natin, hindi na po para sa Diyos yun. Thank you. Nanawa po ba natin? Amen. Kaya yun po ang kahalagaan ng pananalangin. Po ba? Gamitin po sa atin ano? Yun po yung kahalagaan sa pananalangin. Pakipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Sa pang-pito po, magkakaroon ka ng proteksyon laban sa masasama. Mateo 26:41 po. Ito na po yung panghuli na sa po tayo dito. Mateo 26:41. Magbantay kayo at manalangin upang kayo mataingon puso. Ang Espiritu ay nakahanda, ngunit ang kanan ay mahina. Amen. Magkaroon ka ng proteksyon laban sa masama. Amen. Magkakaroon tayo ng proteksyon laban sa masasama. Kailangan po lagi po tayo magbantay. Bantay natin sarili natin. Baka nadadaig na tayo ng tukso. Amen. Magbantay kayo at manalangin. Diba? Magbantay at manalangin. Nanalangin po tayo. Yan po para po tayo hindi madaig na tukso. Amen. Ang Espiritu nakahanda. Ngunit ang laman ay mahina. Yes. Hindi po sinasabi na kailangan po bantayan natin yung sarili natin kasi sa tawag po natin, ang laman natin mahina po. Madali matukso sa mga bagay na makasalibutan. Amen. So, napakabuti po na Panginoon sa bawat sila sa atin dahil binigyan niya tayo ng pagkakataon na
makausap natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Matuto tayo lumapit sa Kanya para po tayo magkaroon ng koneksyon sa Kanya. Amen. Kasi ito po, sabi ko dito, ano ang kahalagaan ng pakikipag-usap sa Diyos o pananalangin sa Kanya. Yun po yung kahalagaan ng mga benepisyo sa atin kapag tayo patuloy na lumalapit sa ating Panginoon. Huwag lang po tayo manghinawa. Kahit nagkakaroon tayo ng mga problema, mga pagsubok, patuloy lang po tayo lumapit sa ating Panginoon. Kasi wala naman po tayo magagawa. Kasi ito nga nag-verse na wala tayong magagawa kung patuloy tayo hiwalay sa Panginoon, sa puno. Amen? Kaya, yan po, na sabi, magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. Pangalawa po, magkaroon tayo matatag na pananampalataya. Malakas na spiritual, kagalingan sa lahat ng inyong karamdaman. Number 5, makunawaan tungkol sa kalooban ng Diyos. At pang-anim po, kaalaman tungkol sa tama at mali. At yung pang-pito po, pagkakaroon ka ng proteksyon laban sa masasama. Gabi po sa ating lahat naman ay nakulot at nangawaan tungkol sa salita ng Diyos. Kita niyo yung mga kita natin ngayon. Meron lang akong clarify. Yung ginawa ni Brother Michael ay hindi na masyado siya nag-explain. Parang short summary yung ginawa niya. Pero para po mas lalo natin maintindihan, pwede po mga nag-Diyos lang, para lalo ma-i-explain pa. Okay naman po yun, pero kung gusto mong ma-explain pa, katulad na yung sa number 2, magkaroon ng matatag na pananampalataya. So, yung ginagawa niya yung verse doon, ay tungkol sa pakibasa. Para i-clarify ko lang po sa inyo. Para masusunod, kung kayo dito, okay na po yun. Kung sa puntos, alam niyo po ba, tinitingnan ko kayo ang stand here. Na ibig sabihin yung dati is, kung magpupuntos ako sa inyo dati is 1 up to 10, pupuntosan ko lang kayo ng 5. Pero ngayon, umaabot na kayo sa 6 to 7. So yun lang po yung nakikita ko sa inyo na kahit paano, nag-i-increase na po kayo, nagdalagdag na kayo ng mga points at verse na kahit hindi ganun ka, para lalong maliwanagan, lalong titingnan, huwag po kayong matakot tumingin sa mag-searching kayo, at the same time po, yung alagaan natin natin, more on, talagang understanding. Kaya napakaganda po yung ginagawa natin every Wednesday about Halloween group na talagang inaaral natin yung 1 verse, 3 verse, 5 verse, isa lang ang bibigyan mo lang ng liit para lalong mas kung saan makatas. Ano yung makatas? Yung kailangan mong makuha yung pinakasa doon, yung pinakalasa o pinakamasarap. So, kung sa katao, kung damihan masyado yung tubig, para First Corinthians chapter 1 verse 8. Ayun, gagawin niya mga tatapon mo kasi pamatakpan ko yung walang pinasa. Parang natin ang So, matatag. Nakabasa ko yung magkaroon ng matatag na pananampalataya. So, yung pagdating sa verse, basahin mo ulit. ayun, gagawin niya mga tatapon mo kasi pamatakpan ko yung walang pinasa. Araw ng ating Panginoon. So, yung pagiging walang kapintasan sa araw ng ating Panginoon
ng Panginoon, doon lang po tayo pupunta doon sa pinakapuntos na binibigyan, yung matatag na pananampalataya. Nandoon naman po doon sa verse. Pero yung pagdating doon sa baba kasi yung magiging ano tayo perfect. Ibig sabihin, pagdating ng panahon, para pagharap natin sa Diyos, walang kapintasan. Walang kapintasan. Imagine ninyo kung gaano kadesidido ang Diyos na ikaw ay gagawin niya makamukha ni Jesus. Hindi pa natin yun i-imagine. Ganong kadesidido si Lord na kaya ikaw kailangan mananampalataya sa Kanya para magkaroon ka ng katatagan. Yung katatagan ay palalim ng palalim. Kaya nga, isa sa tinanong ni Ezekiel doon, yung tinawag siya ni Lord, at saka yung sinabihan siya na lumusog ka pa sa malalim. Kasi tayo, kontento na minsan tayo doon sa mababaw. Yung kanina sinabi ko rin yan, na karamihang Kristiyano kaya lumalayo sa Diyos kasi nandito lang sila. Halimbawa, ito yung swimming pool. Yung swimming pool, di ba? Malalim. May malalim, may mababaw. Pero meron din isa na palalim ng palalim siya. So yung hindi talaga marunong lumangoy, dito lang siya sa mababaw. Subukan mo maglalim, di ba matatakot ka na. Pero kung simulan mo, mayroon kang aabang ng salita ng Diyos. Pag-ibay ng banal na Espiritu, yung sinabi ni Lord, huwag kang matakot. Dahil kasama mo ako. Hello? So to clarify, para tayo magiging ganap pagdating ng Panginoon, ano? Hindi tayo titigil. Amen. Hindi tayo kontento sa paatin-atin lang tayo. Magkaroon tayo ng pagnanasa na alalin pa natin ang salita ng Diyos. At kahit napakadami mo nang alam kung hindi mo talaga maisasagawa. Anong sabi ng salita ng Panginoon sa Corinthian? Para tayo batingaw na maalingaw-ngaw. Kasi bakit? Wala kang application. Ibig sabihin, sige ka lang ng sige. Pero wala ka naman talaga love eh. Love sa gawain ni Lord, love sa salita ng Panginoon, love sa pagsunod ng mga tuntunin sa local church o sa gawain ng Panginoon. Marami po tayo madidiscover habang po tayo tumatagal. Kasi mahalaga nga eh. Kahalagahan ng pananalangin. So kung nanalangin ka ngayon ng ang pinagpipray mo lang ay ang sarili mo, ibig sabihin hindi ka ba nagmamature kapatid? Hello? Gusto nyo mapalalim pa? Isama mo na yung kapitbahay mo na nakakainis. Isama mo na yung kapitbahay mo na ayaw mo sinigla ng Diyos. Isama mo na yung anak mo na napakabait. Napasaway ka lang. Isama mo na yung nasa loob ng tahanan mo, nakikita mo na hindi talaga siya basta-basta madalas sa Panginoon. So you're starting loving the Word and going deeper. Hello? Palalim ka na noon. Kasi yun yung ginawa ni Lord. Yung sinabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway o mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ibig sabihin, palalim ka na noon. Pero kung hanggang sa ngayon, sarili mo pa rin pinag-pray mo, sarili mo pa rin ang iniisip mo, sarili mo pa rin ang ginugusto mo, ibig sabihin, nandiyan ka pa rin sa mababaw. So as we continue knowing the Word of the Lord, studying the Word of the Lord, ay yung pagiging o pagkaroon ng kahalagahan sa lahat ng ginagawa natin, ay hindi lang ito pansamantala, kundi ito'y regular. Dapat tuloy-tuloy. Habang ginagawa natin itong mga bagay na ito, pananalangin, imagine nyo. Dati kung nagsasalita kayo dito parang nag-iisitan po kayo. Ibig sabihin doon sa isita, nagdadalawang, parang nagdadalawang isip. Hindi nyo masabi. Pero kung mararanasan natin yung salita ng Diyos, sa tuwing tayo ay makikinig, magbabasa ng salita ng Diyos, aawitan natin si Lord, sasambahin natin siya. Alam niyo po bang magsisimula na kayong
sa mga Kristiyano na nandito sa church, hindi lang sa atin, kundi sa bawat local church, na napakasaya po sana kung talagang lahat ay iilos. Sinabi ko na rin po sa inyo sa mga lingkod, sa India po, the Great Revival happened. Alam niyo po ba yung service nila maghapon? Yung 50,000 katao. Ilang beses sila mag-service? 5 times. Madaling araw pa sila. Tapos mayroon, di ba sinabi ko sa inyo, may mga volunteers pa sila na magluluto para doon sa kakain. Imagine niyo kung gaano kadami noon. Pero sabi nga ng pastor, alam mo kahapon ng pastor namin, hindi ko talaga ini-expect na gano'n ang mangyayari. Kasi sinunod ko lang naman si Lord. Sinunod ko si Lord sa sinabi niya, tinuro lang niya. Pero kasi alam niyo kung ba ang India, the very lowest, kung sa mahirap, kinakapunod ko siya. Kasi noong unang panahon ng Pilipinas, hindi ko nakasama si 10 top things sa mahirap. Ngayon po nakapasok na po tayo sa isa sa mga mamahirap po. Pero dati po hindi. Kasi mas mahirap pa sa atin ang Japan. If you know the history. Mga estudyante, alam ba niyo yun? Na ang Japan noon ay mas mababa pa sa atin. Pero ngayon bakit nakataas na rin ng Japan? Almost halos hahabulinan niya ang Amerika. And the population of tawag ito China, napakarami, pero nalampasan pa ng India. Ngayon ang India, the Great Revival happened. Grabe ang tao doon, nauwaw talaga sila. Napakahirap na basaan. Ang prayer ko naway matanggal sa kanila kasi kahit daga sa kanila ay hindi nila yung papatayin, baka kasi kaluluwa. Yung marami silang tinatawag na mga pamahiin na baka yung aso na yun, na kahit galis-galis na, katabi nila kasi naniniwala sila, lolo't lola or asawa or whatever. Yung nawala sa kanilang buhay, parang pinapalitan nila doon sa mga hayop. Pero sana yung ma-deliver sila. Kasi ang Pilipino din, maraming bagay tayo na dapat i-deliver. Supposed to be, tayo ngayon mas mataas sa Japan. Pero ang Japanese po, nag-aral lang dito sa Pilipinas. Pero in-apply po nila yung agriculture. Kaya ang mga Japanese po ay talagang umunlad sila at napakasipag nilang tao. Mas gugustuhin nila magtrabaho kaysa mag-asawa. Bakit? Kasi para sa kanila, life nila yun. Pero dati dito kasi kahalagahan eh. Kaya gusto ko i-deeper ninyo. I-deeper natin ang pag-aaral natin ng salita. Kung gaano kahalaga kung natutunan mo ang salita ng Diyos. I-increase ka. Kung dito ka nagsisimula. When you continue, hello! Amen. Ulitin ko. Pero kung mahilig ka lang dito sa mababaw, hindi ka pwede itaas din ni Lord. Kaya nga, tayo ngayon nagsisikap, sinisikap natin yung sabi ko nga, Lord, ayan, kahit paano nandoon na humayo na tayo. Nagagalak po ang puso ko, sasabihin ko sa inyo, na kahit paano ngayon kayong one day na nandito, or nandiyan sa Bible study, or sino yung inyong makupunta. Nakita niyo po ba? Yung pagiging mag-level up. Ibig sabihin, mayroon na nangyayari sa spiritual because we pray. Hello? Kaya sabi ko nga, huwag kayong tumigil sa pananalangin yung sa group chat natin. Simple lang naman yan. Ano ba yan naman, Pastor? Ano lang naman yun eh. Parang magbibigay lang kami ng verse tapos pag-pray din namin. O pag-pray namin ng church, pag-pray namin ikaw, pag-pray namin. Kayo po ba nakakapag-pray pa sa akin? Amen. Continue to pray. Kasi ako din nakikipag-battle ako. Para yung ma'am. At ako'y nakikipray sa inyo isa-isa. May time na mini-mention ko kayo one by one. May time naman by families. May time naman na mayroon ang mga special requests. Nanaway itong ating pagsasama dito sa church ay hindi ito mawalan ng kabuluhan. Para itong salita na kahalagahan ay
Dahil may nalalaman ka sa salita ng Diyos, hindi mahalaga ka sa lahat ng iyong ginagawa. Kaya pag-ibigin mo lang. Pag-ibigin mo ba? Kaya nga, nagsimula tayo dati ba? Nag-ano tayo? Nag-a-assign na ako ng maglilinis ng CR. Mayroon na naka-assign sa church. And then tayo din, pwede natin i-involve. Pero alam niyo po ba, yung pagiging manya na habit ng Pilipino, nandito talaga yan sa atin. Habang tumatagal, dati, okay ka pa, nandoon ka pa, naglilinis ka, tagalan, ayaw mo na. Huwag mo walain yun. Bakit? Yan sa maliit na bagay, pwede kang dadating ng Diyos doon sa malalim na pamamaraan ng pag-ibig. Ibig mo ba? So, huwag natin itigil, huwag natin sasabihin ay okay lang naman eh. No! Kung kaya mo bang ang linisin ng mas malinis, gawin mo. Kasi yung pagiging Pilipino natin nandyan, kaya nga tayo, instead na lalagpasan natin, dahil kung natural resources ang pag-uusapan kung kayamanan, ang bansang Pilipinas ay napakadami ng natural resources. Mayroon tayong silver, mayroon tayong gold, mayroon tayong copper, ano pa? Mayroon tayong, alam niyo yung kinukuha lang sa dagat, yung, alam niyo yung itim na buhangin, carbon, mga ganun. Grabe, ang dami natin ng mga resources. Pero nasaan, kinukuha ng ibang bansa, dadalhin sa kanila, binabalik din sa atin kaya yung galing. Bakit walang concern yung government? Bakit manyanapin na magsimula? Bagong presidente, active ng bagong pagsimula. Katagalan na, ayaw na. Sa sarili na ng lahat pinupokus. Kaya hindi. At ito yung nakikita natin sa, kaya hindi nangyayari sa church ang gano'n. Bakit? Mas nakukuha natin yung pagiging manyan habit, yung mamayana, sakana, yung ganyan. Na supposed to be ang Pilipinas ay hindi lang tayo magkaroon ng kalungan sa salita ng Diyos, kundi lalo natin pagbayunin pa na ang salita ng Diyos na ating naaral every time na mag-gather together tayo ay isang kaparaanan na magiging kagamit-gamit tayo dito sa lupa. Hindi lang sa pag-winsol, o hindi lang sa mga pangarap natin. May mga pangarap tayo. Bawag ka muna, may pangarap sa mga anak. Mga anak, kung mayroon kayo mga pangarap to pursue it. Pagpatuloy mo, bakit? Para yun sa'yo. Hindi mo pwedeng ibahagi yung kanino kung mayroon ng magagalak yun. Siyempre, magugagalak kami, mga magulang, sa mga success. Pero unang mapabinipisyo, ikaw na gumawa no. Ibig mo ba? So dito po sa church na napapansin ko, mahigit na tayo 10 minutes. Nasabihin ko na mga 30 or 40 years na tayo kasi simula tayo sa business. Pero dito 11 years na tayo dito. So, sasabihin ko sa inyo, pag-ibayin ka natin, hindi lang tayo magkakaroon o hindi lang natin pahalagahan, kundi patuloy natin ito i-enhance, gagawin natin sa sarili natin. So dito po, dito na po ako magwawakas. Doon kasi sa sinabi doon sa magkaroon ng magkaroon ng pangunawa sa mabuti at masama. Okay, ito na ako malapit sa akin tao. Ito mga kapatid, ikaw napapansin ko. Pagdating sa bagay na mabuti at masama, itong napapansin ko. Alam natin sabihin ang mabuti at saka masama. Pero pagdating ninyo sa tahanan ninyo, sa mga anak ninyo, kahit kanino, yun ang napapansin ko. At dahil sa paligid, kasi nag-o-observe ako. At the same time, hindi lang dito sa lugar natin, kundi sa mga house, sa mga stores, mga ganon. Pag nagsama-sama kami together, parang pares ng English. Okay. Pag nagsama-sama kami, nag-o-observe po ako. Yung masama at saka mabuti. Yung mabuti at masama. Ito. Pag sinabi mong mabuti, papasok po yung holiness, righteousness, faithfulness, at ano pa? etc. na ugali ng Diyos. Pag sinabi mong masama, hello?
kung sa ano yung message na ibigay ni Brother Michael, hapyaw lang yan. Parang Mapaliwanag. hindi pa niya nilalim. Ito nilalim ko. Lalaliman ko. Para mas maintindihan ninyo. Pag sinabing mabutit masama, sinabi ko na. Sa bahay ninyo, pag sinabing righteousness, sa bahay ninyo, dinala ninyo yung righteousness. Pag may bisita kayo, tandaan ninyo, papadiretsuhin ninyo sa kwarto nyo, doon kayo natutulog, doon kayo nagre-rest. Ang bisita ninyo, pinadiretso nyo doon. So you think, yung practice ng holiness, hindi ninyo ma-observe sa bahay. Bakit? Lahat ng tao papapasukin ninyo sa private room nyo. Yung room na mag-asawa, yung room ng anak, lalo na yung mag-boyfriend, girlfriend, huwag na huwag yung papasukin sa kwarto yung lalaki o babae kahit sino. Bakit? You are bringing curse inside your house. And that is not righteousness. That is masama. Ulitin ko. Amen. Pinapalalim ko lang ito konti. Gusto niyo talaga ng righteousness? O dito kayo sa masama? Sa bahay natin, kaya may kwarto, kaya may kusina, kaya may CR, ibig sabihin doon ka sa mga lugar na yun. Pero bisita mo, boyfriend mo, girlfriend mo, didiretsuhin mo sa kwarto mo. What do you think ang pinapasok mo? Righteousness, holiness? Wala po. Nakikita ko yan lahat sa Pilipino. Sobrang bait ng magulang, sobrang bait ng girlfriend, boyfriend, diretso sa kwarto. Alam niyo po ba, sabi ng isang artista, limutan ko pangalan. Come on, pangalan ko maalala. Sabi ng nanay niya, anak, ang boyfriend mo, ang bahay kasi nila, yung stories ba? First floor, second floor. Anak, yung boyfriend mo, hanggang first floor lang. Kasi sa second floor, nandun na yung kwarto nila. Bakit naman, mama? Boyfriend ko naman yan eh. Anak, hanggang first floor lang. Nabalik ang artista. Gusto niya papasukin sa second floor yung boyfriend. Pag alis ng boyfriend, in-explain ng nanay, anak, boyfriend mo pa yan, anytime, baka hindi kayo ang magkatuluyan. Tapos papasukin mo dun sa private room mo. Righteousness, holiness, kaya mga magulang, mag-ingat kayo. Anong ini-entertain nyo? Kung kamag-anak nyo, okay lang. Pero kung mayroon ng mga personal na relationship, lalo ng babae na lang, kabataan, kayo mga kabataan, tumingin kayo sa akin. Hindi ninyo mapapractice ang righteousness sa bahay nyo kung gano'n ninyo. Papapasukin ninyo sa loob ng bahay nyo, sa kwarto nyo, sa tulugan nyo, bisita pa lang nila. Where is holiness? Oh! So, pinalalim ko lang ng konti yung buti at masama. So, dahil sinabi ko na dito tayo magtatapos, i-continue natin ito dahil napakaganda ko yung mga puntos na binigay ni Michael. Pero, hapyaw ang ginawa niya kasi nga, okay naman yun. Pero gusto kong palalimin sa inyo. Gatas pa. Bigyan ninyo ng limitations. Hello, limitasyon. Lalo na kung hindi pa naman ninyo officially kasama sa bahay talaga. Amen. Kung hindi pa naman ninyo asawa o girlfriend, boyfriend pa lang, you need to put privacy. Kasi hindi ninyo pinapapasok ang righteousness and holiness ni Lord, kundi ito yung kasamaan ang pumasok sa bahay. And then, the curse will continue. Kaya dapat lang, habang tumatagal tayo sa Panginoon, hindi natin papapasukin. Hello? So, you know, mag-deliver pa tayo sa righteousness. Next time, na matouch ito ulit, yung kahalagahan sa panaanan. Because when you are entering the presence of God, you will feel how holy is God. Kaya nga nagsasabihin lang ng mga anghel, holy is the Lord, worthy is the Lord. Ganun lang, magnify the name of the Lord. Pag nag-worship tayo, di ba ganun? Dahil ganun ang Diyos. And then ikaw, na
church, you must always remember, bakit ganun ang partition ng bahay? Bakit may mga private room? Bakit may mga tinatawag o sinasabing dining room? Bakit ganun? Dapat alam natin deeper, when we know the word of God, what is righteousness, what is not righteous. Amen? Mabuti at masama. So dapat sa gabing ito, mahalaga po. Dahil kahit napakagaling pa natin mag-pray, but we did not practice what is righteousness and holiness, our prayer is still hindi po magiging dapat sa Diyos. Basta tandaan natin, practice is the best way to make us perfect. Hello? Gusto mo magiging perfect? Practice lang po sa salita ng Diyos. Amen. Hindi ako nagpupundin sa inyo, kundi ipinapalalahanan ko kayo na kung gusto natin mag-move deeper sa presence of the Lord, then practice holiness inside and outside your life. Amen po ba? Amen. Hindi lang dito tayo sa church, hindi sa loob ng ating tahanan, at ganoon din po sa labas. Amen po ba? Amen. Para alam natin what is kahalagahan sa mga salita